Kaya nga mga kapatid, narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano nakakapanghinayang nga naman o nakakawalang kwenta nga naman bakit mo ipagtatayo ng isang rebulto, bakit mo ipagtatayo ng isang gusali ang isang tao na alam mo namang walang ginawang tama sa mundo. Ito kayang mga taong itong naririto, kasi alam naman natin when we speak about the bayani, the heroes, alam natin na dugot, pawis at pagiging tapat sa paglilingkod ang kanilang ginawa. Kung tutuusin mga kapatid, lahat tayo ay naglilingkod. Lahat tayo ay may gampanin kung tutuusin sa ating bayan. Huwag mong asamin na ikaw ay pagpugayan. Huwag mong asamin na ipagtayo ka ng rebulto kung alam mo naman sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat ipagtayo ng rebulto. Ito lang ang gagawin mo. Mangangampanya ka, magpapakilala ka ng iyong sarili, mapapagod ka. Pero sa pangangampanya mo, ang gawin mo kung ano yung pagkakakilala nila sa iyo. Huwag mong sirain ang reputasyon ng kalaban mo para lang makuha ang puso nila. Dahil baka mamaya yung mga ibinabato mo sa kalaban mo, manalo ka, hindi mo magampanan ang iyong tungkulin, mas nakakahiya ka. Kaya nga kung gusto mo na matiwasay na panalo, you must be silent. Kung ano yung nakikita sa iyo, we must be gone. Kung tanggapin ka, mas masaya. Kung ayaw sa iyo, mas mabuti. Bakit? Ang ginagawa mo lang dito, try to experience. Yes, it's a competition. We need na manalo. Pero kung hindi pa ito yung pagkakataon para sa iyo, you must be accept. Pero yung mananalo ka in the wrong way, ano yung wrong way? Yung siniraan mo ang pagkatao ng kalaban mo kahit hindi naman dapat, yun ang mali. Mas masarap na yung manalo ka na ipinakita mo kung sino ka talaga. Kaya nga sa ating mga kapatid, no, sa ating ebanghelyo, huwag nating asamin ang rebulto. Ang asamin natin yung makapaglingkod tayo ng totoo. Hindi lang sa Diyos, kundi sa bayan. Pakinggan ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Dahil tandaan nyo, hindi kayo ang pumipili sa inyo, taong bayan ang pumipili sa inyo. Ang malasakit nyo ay hindi para sa inyong sarili, ang malasakit nyo ay para sa bayan. Kaya nga, my dear friends, no, laging mamutawi sa isipan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan. Tayong lahat, kayong lahat na naririto, tinatawagan ng Diyos for the greater mission, not for the greater vision. Ang greater mission is to maglingkod ng tapat katulad ni Kristo. Maraming pagbabatikos kayo maririnig, marami kayong maririnig na hindi sasang-ayon sa inyo, maraming pupula sa inyo, pero katulad ni Jesus, hindi na iba ang karanasan na nararanasan natin. Pero ang ipinakita ni Jesus, katulad ng ipinaalala sa kanya ng kanyang ama, you must be humble yourself. Ipakita mo na hindi ikaw iyo. Kaya nga sabi ko nga, nakakatuwang isipin, no? Sana araw-araw na lang kapiling natin ang Diyos. Dahil sa mga kapatid, sa ganitong pamamaraan ng ating buhay, tayo'y iisa in the eyes of God. Pero nagkakaroon lang tayo ng pagkakaiba for the greater mission. Sa inyong lahat, no? Na naririto, umaasa naway marating nila ang kanilang hangarin sa kanilang buhay. Subalit anuman ang maging resulta sa darating na eleksyon, ang mahalaga dito, natutunan mong makita ang pangangailangan ng iyong bayan. Dahil ito lang naman, ang prinsipyo nyo, kung kaya kayo tatakbo, ay ang malasakit at paglingkuran ang bayan. Si Jesus, inisip hindi ang kanyang sarili. Ang inisip niya ay ang kanyang bayan. Si Jesus, same as what we experience, inahanapan na lamang lagi lang mali. Ganun tayo no? Gumawa ka ng tama, may sasabihin. Gumawa ka ng mali, may sasabihin. Pero tandaan ninyo, anuman ang sabihin ng tao sa inyo, basta alam nyo sa sarili nyo, ginagampanan nyo ng tama ang inyong hangarin
sa inyong buhay at higit sa bayan. Amen.